Okay, andito ulit tayo. May ayusin tayo ulit. Isang air cooler, Akari. Subukan natin saksak kung anong problema niya. Sabi ng may-ari, linisan lang daw niya, hindi na raw mandar. Linis lang daw ang ginawa. Tapos hindi na raw mandar. Subukan natin saksak kung anong problema. Check natin. Ayan, nagpa-power on naman siya. May display. Makikita nyo guys, may ilaw naman yung buti saksakan. Ayun. Ayan, may display naman. Masyado lang maliwanag. Ayan. Subukan natin gamitan ng remote. Ito. Ayan, nagkakaroon ng display. Ayan. May display naman siya, maliwanag lang kasi. Ayan o. Subukan natin patayin. Okay. Okay, okay naman yung control. Pero bakit hindi maandar yung fan nya? Tingnan natin sa fan, speed. Wala pa rin. Hindi maandar yung motor. Hindi maandar, hindi umikot yung ano, yung motor. Cool. Maandar yung ano. Yung maandar yung ano, yung vacuum. Yung blower, hindi gumagana yung mga blower. Sige, yun ang problema niya. Pag cool, maandar yung ano, pump niya. Pero pag pan, wala. Yan, pan speed. Naka-high siya. Ayan siya guys, naka-high. Yan. Ayan guys, pinas forward ko na at kinengkoy-kengkoyan ko ng pagbaklas para mabilis tayo. Para hindi masyadong mahaba ang video natin at hindi kayo maboring. Ayan guys, palalabasin natin yung motor. Ito na, napalabas na natin yung mga motor. Itong motor guys, kapareho lang ng electric fan. May tatlong speed, low, medium, high. At gagawin natin dito, susukatan natin ng resistance kung normal ba yung mga resistance nito. Okay, gamit tayo tester. Okay, tatanggalin ko lang sa board para matusok natin ng tester. Okay, pakita ko lang yung ano, schematic diagram, yung black, common, yung red, high speed, yung white, medium speed, yung blue, low speed, yung yellow tsaka brown, yan yung capacitor. Yan yung kulay-kulay niya. Importante na malaman. Ito na guys, susukatan natin ng resistance. Tusukin natin. Nasa resistance mode yung tester natin. Ayan guys, wala tayong nakukuhang resistance sa kulay black. Diyan nakasiris yung fuse. Malamang sana fuse lang ang sira at hindi buong motor. Yan ang ano, yan ang kagandahan pag may fuse na nakakabit. Iba kasing air cooler, nag-ayos ako ng ibang air cooler, walang nakakabit na fuse kaya sira agad yung motor. At yun, malamang di na pinapaayos ng may-ari kasi mahal yung motor. Nasa 1,000 mahigit yung motor niyan. At ganun din sa kabila. Sinukatan din natin ng ano, resistance yung kabilang motor. Ganun din ang sira, wala tayong nakukuhang resistance sa may kulay black. At yun, bubuksan natin yung motor. Buksan natin yung motor at palalabasin natin yung ano, naka-built-in na fuse. Inikot ko nga yung shafting nya, medyo matigas. Isa rin yan kasi sa dahilan kung bakit nag-o-open yung fuse pag nag-i-stack up. May langis kasi yan na nahaluan ng alikabok. Ayun, kaya doon nag-i-stack up, doon tumitigas yung shafting. Ayan, nabuksan na natin at confirm may fuse nga siya. Square type ang fuse nya, kulay itim. Double check ko lang guys yung fuse kung nag-open ba talaga. Susukatan natin continuity kung buo hindi. Ayan guys, confirm open nga talaga yung fuse. Yan ang ano, yan ang gamit ng fuse. Poprotektahan niya yung motor na masunog. Yan ang gamit ng fuse. Yung iba kasi binabypass yan, tatanggalin na yung fuse, ida-direct na. At yun nga, yun ay napaka-delikado. Pwedeng ano, pwedeng sunugin yung motor
at mag-create ng ng apoy. Diyan nagkakaroon ng sunog kung binabypass yung fuse na yan. Fast forward kenkoy ulit tayo guys, at pinapalitan natin ng fuse. Meron na akong na-upload na video niyan guys kung paano magpalit ng fuse. Panoorin nyo na lang. At yun, at fast forward tayo para medyo maiksi ang video natin. Ayun guys, meron ng may resistance na yung may nakusukat na tayo ng resistance sa may kulay itim. 542 ohms. At yun, medyo bigla tayong napatayo at may tumatawag sa atin. Meron daw magpapalinis ng aircon tsaka magpapa-check up ng aircon. At sabi ko naman medyo alanganin na yung oras, kung pwede bukas na lang, at may busy rin ako, may tinatapos pa ako. At pumayag naman daw, makakahintay naman daw sila. Kaya yun. At eto, balik tayo. Ang nangyari dito guys ay yung shafting tsaka bushing may tama na. At yun, pinalitan na rin natin, hindi ko na napakita. Importante rin kasi yung guys, dapat makita mong ma-check mo yung bushing. Mas na kasi pag yung bushing hindi mo ma-check, may tama rin pala, tsaka yung shafting, aandar yan, pero baka ilang araw lang sira na agad yan kung hindi mo ma-check yung bushing kung may tama na o wala, mayroon pa. Kaya kung may tama na yung bushing, palitan mo na para iwas back job. At hindi yan tatagal pag may tama yung bushing tsaka yung shafting. Okay. At yun, at medyo makapal na alikabok, winalis-walisan ko na rin. At fast forward ulit tayo para di masyadong mahaba yung video guys. At yan, winalis-walisan ko muna. At kinabit ko na. At ganoon din yung ginawa ko sa kabila. Pares na pares sila ng sira. Kung anong ginawa ko sa unang motor, ganoon din ang ginawa ko. Kaya yun. At ayun, at ginabi na tayo. At ginabi na ako guys kasi meron kaninang tumawag, may nagpakabit ng ng submeter. Sabi ko submeter lang naman, pwedeng isingit, madali lang naman. Ayun, medyo nadagdagan na napatagal pa. Ayun, ginabi na bago ko natapos tong air cooler kasi di maiwasang may tawag-tawag na nakikiusap, tawag-tawag. Ayun, at hindi tayo gaanong nakapokus dito sa air cooler, kaya ayun, pabalik-balik. Kaya yun, ginabi tayo. Okay guys, sa diretso final test na tayo. Sinaksak ko na at inon ko na rin. Pakita ko lang sa inyo na yan, gumagana na. Ayos, may pambigas na naman. Yun. Yun. At yan, bubuga na siya ng hangin. Ayan, napakalakas. Ayan, at napakaliwanag rin pala yung display niya pag gabi guys na. Ganda ng display niya. Ayos, commissioning na. At kung nagustuhan niyo yung video natin, like and share. Salamat. Bye bye. See you on my next video.